panahon, noong hindi pa naiimbento ang dyaryo at libro, lahat ng kasaysayan at epiko ipinapasa lamang sa pamamagitan ng awit, tula at kwento. Datu abibadang malang gabuyong siho madap nen kasagakay kabun to kasabaka binugot halaya. Pero paano kung ang mga sinaunang kanlungan ng kasaysayan ay tuluyan ng tumanda at pumanaw? Sino ang magtutulay sa kahapon at ngayon? Mahigit 20 taon na ang nakalilipas ng akyatin ko ang bulubundukin ng Tapas sa pagitan ng Capiz at Iloilo. Marunong ka bang tumalon, man? Ang aking pakay ang mga binukot na minsang naging kanlungan ng mga epiko ng Panay. Binukot ang tawag sa mga babaeng ibinubukod o itinatago ng kanilang mga magulang sa loob ng kanilang tahanan. Maganda, maputi ang balat, inaalagaan na parang prinsesa. Hindi pwedeng lumabas at makita ng iba. Ni hindi pwedeng tumapak sa lupa ang mga paa. Pero higit sa kanilang ganda, may mahalagang papel na ginagampanan ng mga babaeng binukot. Sa pamamagitan ng awit at sayaw, kabisado nila ang sugidanon o ang mga epiko at kasaysayan ng kanilang tribo. Sila ang daluyan ng kultura at kailangan nilang ituro ito sa susunod na henerasyon ng mga binukot. Pero nang mangyari ang World War II, marami raw binukot ang naging biktima ng mga Hapon. Pagpasok naman ng dekada 50, dumami ang mga eskwelahan sa probinsya. Imbis na gawing binukot, pinag-aral na ang mga batang babae. Matagal nang itinigil yung tradisyon o yung practice ng pagbibinukot kasi wala na ring mga pamilya na gustong ibukot yung kanilang mga anak. So kung meron mang binukot na nabubuhay pa ngayon, sila na lang yung mga dati pang binukot tapos tumanda na sila. At may isa raw dito sa Barangay Datagan na apparently 80 plus years old na, siya raw yung isa sa mga pinakamatandang buhay pa na binukot. Gandang araw! Lola! Lola! Kumusta po? Sa edad na 88, si Lola Teresita ang isa sa mga nabubuhay pang dating binukot ng Capiz at Iloilo. Marami sa kanyang mga kasamang binukot noon namatay na. Kwento ni Lola Teresita, 18 taon siyang binukot o itinago ng kanyang mga magulang. Hindi pagpakita sa kwarto ko lang, sa duyan. Oh, sa kwarto ka lang. Tapos hindi pagwaan sa kuwan ikaw. Sa yang parehas ka dyan, ate dia, sa bawayang hindi. Oo. Diyan lang sa balay. Oo. Ako. Oo. Kung magpagawa ako, Oo. nandun si nanay, initan ko. Siya raw ang pinakamaganda noon sa kanilang tribo. Bukan ko matake, ma'am, kanina padayaw. Gaedad pa lang gani takot pulo, duro tanan na luyang kanaka, hanggad akong daat lawas. 12 pa lang edad ko, daw draga digitaken.
Ti na nabian sanda, gusto nanda, mga sawa sanda, malisensya kay tatay ko kag nanay. Ti mo na nanay kag si tatay, hindi ta ka makaano akong asawa. Ay bukuto na padang anang bata. Natapos ang kanyang pagiging binukot pagsapit ng kanyang ika-18 kaarawan. Ipinakasal siya sa isang lalaking hindi niya kilala. Kapalit ng baboy, alak at bigas. Ikwento niyo po sa akin ang kasal ninyo. Ti manaan mo nga hindi lain na sang una do karon. Pagkakita kadang bana ko, hindi nagita ko de pag anuhan. Ang bana kay nanay, aber mag-ano, ti hindi ka na makigatubang dahil hindi basi magsulod to sulod ka may pinuti akong daan. Ti hindi nahadlok. Ang nanay na kagtatay na amugin hambal ng mamalayi tanay dayan kay kanday nanay sa tatay. Ti na malayi. Di nag-istorya di natin nga amo day kasal naman. Yung pangayuan ka baboy nga dohok bilog isak sakong bugas. Kag pangasi nga duha. Nagkaroon sila ng 3 anak at tulad ng dati, sa bahay lang siya namalagi. Ang problema, maagang namatay ang kanyang asawa at kailangan niyang buhayin ng mag-isa ang kanyang pamilya. Paano kayo nabuhay? Wala na ang imubana. Sino na nagaubra? Daron ako ka pakaisa ko kag mugto ko sa kampo. Kampo balarang tubo barang nahilamunan. Hindi ako pagbatunon. Hindi ako kumaan mahilamon. Hindi ako kumaan matanom. Uli itang binukot ninyo. Hambal na, ako dumaan ako magbaligya sa super. Ang mabuhi mo'y bata mo kag masagudan mo, duroy tanong mo, inaanay mo, ubusa ka, dara to super, hay amo daw tayo makakwarta ka. Nagbulante ako super, tagduha kaing saging ko, mga puso, tag-isaksako, mga alugbati, mga tanan. Pati ang mga pilak at ginto na dati niyang palamuti sa katawan, isinanla para magkaroon ng puhunan. Yung coin ay nakasulat Republika Mexicana. Parang luma na talaga tong Mexican peso, 1901. Ito ay Sa Kayanda. 1886? Bakit ganun? Saan na nagbigay sa inyo nito? 1886? Saan nyo to nakuha? Sino nagbigay nito? Apoy pa nanay na kagtatay na. Galing pa sa nanay ng nanay mo? So dati raw, itong kanyang kwintas, mas marami pa raw itong mga coins. At saka meron pa rin daw siyang isang belt na punong-puno ng mga old coins. Pero nung kinailangan daw ng pera ng kanilang pamilya, binenta raw nila. Saan ninyo pinabaligya ang ano? Agong namon baligya. Yung baligya na 10,000. Ang perang kanyang kinita, ginamit niya para itaguyod ang mga anak. Bakit mo pinag-eskwela ang mga bata mo? Pa-eskwela ko sanda para may mabawi kanakin nga nang ako ara, may ako pa-eskwela ha kaginikanan ko. Tinakabisan wain ako pa-eskwela ha bawian ko sa bata ko. Ti amo na ang nag-aram sanda. Mula noon, wala na raw sumunod sa kanyang yapak bilang binukot. Paminsan-minsan, binabalikan ni Lola ang nakaraan at kung gaano siya kaganda noon. Ang nanamian, katawag hitsura ko katusang una. Hindi ako mataas. Kapay, bulan lang yan bayo ko. Oo.
Do pinggan lang daya likod ko parehas matapan. Anong daw pinggan? Yang ini tama ka puti turong bukan takot bungtut. Wa pa ko sang unang tama gi ka puti. Do ano lang ka obat ka puti hindi gid ako nanay painitan. Do karon do malang ti tanda ko din. Pati ang mga panghihinayang ng kahapon. Nanay, abi gin pa eskwela mo takon ay. Oo. Kung an ko to, ay mo lang takon daan pagbuputa. Oo. Pa eskwelahan mo lang takon. Dapat ti ano ri pabuton ko hay way mo takon pag pa eskwela. Kung may mag-abot nga mga maaram, do mumoy lang takang kapanurok, hindi ako maan masabat. Kung Tagalog hambananda, kung in English. Oo. Di, paano ko na Tulad ni Lola Teresita, maraming pamilya na rin ang tumigil sa tradisyon ng pagbibinukot. Pero kung wala ng mga bagong binukot, paano na ang mga sinaunang awit, epiko at sayaw na bitbit ng mga sinaunang prinsesa? Sino ang magiging daluyan ng kasaysayan at kultura? Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.